Pero sa tingin ko lang, kulang lang sa pangil. Ang gusto namin makita, yung may nasasampulan. Kaya halimbawa, namimili ng boto, yung mga ganito, pinagbabawalan nyo na nga, ginagawa pa rin. Gumawa kayo ng paraan para masanksyonan, masampulan, para sa ganun, hindi na pamarisan ng iba. Ganun lang po sa Kaya bagamat yung budget na yan ay dapat ma-disburse ngayong 2025, dapat kasi talaga since election season, hindi muna talaga dapat i-release ito eh. Kasi kung matatandaan ninyo, isa ito sa reklamo ni yung dating tumakbong kalaban ni Hani Lacuna sa pagka-mayor sa Maynila. Si Lopez. Yan. Nireklamo niya si Hani Lacuna dati dahil nagbigay ng ayuda para sa mga senior citizen noong panahon ng kampanya. At dinimanda niya si Hani Lacuna noon. At sinasabi nga niya na, ano ito, vote buying ito. O, hindi ba? So, para sa akin, unang-una sa lahat, hindi ito yung season or yung pagkakataon para ibigay yan. Pwede naman siguro ibigay yan after May. After election. After elections. Kasi, napaso na tayo dyan sa mga laso na pangako na yan. Yes. Ang dami-daming laso na pangako. Kahit naman itong COMELEC, may mga laso na pangako yan. Ang daming nagva-violate na mga politiko sa tuwing eleksyon. Hindi naman natin nakikita na nasa-sanction na itong mga to. Hindi ba? So ngayon, ibibigyan nila tayo ng pangako na naman na walang politiko ang pwedeng magbigay ng AKAP at AIX, yung sinasabi nila. Pero sa interview, mga partner ni Congressman Salceda ng Bicol, inamin niya doon na nagpapamudmod itong Speaker of the House. At alam din naman natin, nakikita naman natin, nung nasa Davao tayo, mga partner, bumagyo rito sa Maynila, pero doon sila namigay ng ayuda. At nandoon ilan daang congressman. Yung nandoon habang nagbibigay sila or nagpapamudmod sila ng ayuda. So anong assurance ang natin? Sinasabi ba ng COMELEC dito na i-disqualify nila yung mga politiko na makikita nilang sasama dyan sa ayudahan na yan? Yun. Di ba? Coach Oli, anong opinion mo dyan sa AKAP ngayong mag-e-eleksyon? Bago lahat, Jay Guevara, bagay sa'yo yung boses mong ganyang palang paus, no? Ang dating pang-radyo, Rod Stewardess. Bias. No. Parang Ray Valera lang. Renz Berano pala. Pang-radyo, pwede na sa yun? O parang si Kiko Matching eh. DCIR. Mga bata. DCIR. Oo, pero ito payo ko lang sa mga botante. Basta ipolitiko, huwag nyo nang iboto. Kasi malaki ang chance niyan, magnanakaw lang yan, or trapong-trapo. Traditional politician na magnanakaw, tapos o kaya gagamit ng pondo ng bayan, tapos ipamimigay kunwari, eepal sila. Ano na yan eh. Dapat mga Pilipino matuto na doon tumingin doon sa mga red flags. At isa sa pagdating sa botante, sa botohan, red flag na po yung nagbibigay ng ayuda na nandoon yung pagkalaki-laki niyang pangalan. Sabi nga ni PRRD, hindi naman nila pera yan, kunin ninyo, pero huwag na kayong umepal dyan. Kasi hindi naman nila pera yan, hindi nyo pera yan eh. Correct. Kaya tuloy naniniwala ako kay BP Sara na ito, ang number 1 epal dyan, itong si Tambaloslos. Dahil sinabi niya na yan eh, ito si Tambaloslos, hindi talaga nito kayang manalo. Unless, bibili niya yung yan na nga yun eh. Yan na yung ayuda. That's vote buying. Kaya yung siguro, ang naniniwala lang sa kanila na hindi gagamitin ito sa as vote buying, itong kanilang mga trolls. Pero kung ikaw ay nasa matinong kaisipan, hindi ko nga ba alam kung yung iba, may mga ibang vlogger na napunta dyan hindi ko maintindihan anong napasok sa isip nila. Baka nabigyan din sila ng ayuda. But definitely, ilabas po natin. At siguro maglalabas po tayo ng listahan na itong mga mahihilig magbigay ng ayuda. Yan po ay pagsisimulan ng korupsyon. Napaka-imposibleng hindi magamit yan sa korupsyon.
Kasi nga, pag hindi mo ginamit ang isang bagay sa dapat niyang paggamitan, corruption po yan. Bawal po yun. Diba? So, para sa akin, walang, tayo na lang ang bansa nang nakaasa sa ayuda at hinahayaan tayo ng politiko, ginagamit ng politiko yan para gawin tayong tanga at sunod-sunuran sa kanila. In fairness Partners. naman sa COMELEC, Coach Oli, kasi hindi naman kayang pigilan ng COMELEC actually yung pagbibigay nitong mga ayuda na ito no? Kaya siguro nagbigay na lang sila ng strict na guidelines kung ano yung mga bawal, ano yung mga dapat at mga hindi dapat patungkol sa pagbibigay nito. At dapat talaga ang COMELEC Pero magmasid boss Data, talaga dito. Maano ko lang, mamaisingit ko lang, pasensya na. Go. Yung COMELEC ba, meron ba silang kayang pagbawalan? Palagay ko naman. Oh. Hindi, tsaka Coach Oli, medyo delikado kasi ang COMELEC, may kapangyarihan yan na i-disqualify ka. Oo. So Sana. I believe if COMELEC will just adhere doon sa constitutional mandate nila, dapat bantayan talaga nila ito at hindi pumayag na magamit itong pag-aayuda na ito para sa vote buying. Yun lang naman ang ating concern. Master Judea. Ayun, no. So para sa akin naman, mga partners, no, hindi po ako naniniwala dyan Kasi alam natin na makapangyarihan itong COMELEC, pero sa tinagal-tagal na panahon na napakarami ng bumibili ng boto, lantaran, may ebidensya, lahat, wala naman itong nasasanctionan Wala namang napaparusahan ng COMELEC. So, dito hindi ako naniniwala dito na kaya nilang pagbawalan o kaya nilang mabantayan na bawal ang politiko na mga siwa dyan sa AKAP. Well, in fact, may sinend ako doon sa message ito, nananawagan ng mga beneficiaries. Pero ang nakalagay dito, makikipag-coordinate kayo or i-assist kayo ni Ma'am Jessa Bitor, GIP of Tingog Party List. So, ngayon pa nga lang ngayon pa nga lang, hindi na nasusunod Di ba? So, alam naman natin na ang Tingog Party List ay isa yan na party list. So, kung pinagbabawalan nyo yung mga politiko na makialam sa AKAP, bakit ito? Nakakalusot ito. O ngayon dapat i-disqualify nyo yan. Kasi, malinaw na malinaw. Bawal na bawal yung ginagawa nila. Bakit makikipag-coordinate sa Tingog Party List, sa Kawani? Yan na nga sinasabi ko Wala kasing malinaw na bawal ang guidelines. Bawal ang mga politiko. Pero yung mga alalay ng politiko, pwede. Hindi may guidelines Meron ng pagbabawal Alam din naman nila na bawal Ang problema, walang pangil. Iyan. Oo, kung Yan ang sinasabi sana, natin. kung sabihin na disqualified na kayo agad. O kaya na kayo, hindi na kayo pwedeng tumakbo. Dapat ganun. Dapat ganun Pero wala Wala tayong nakikita Di katulad nito. Hindi ko naman sa binibigyan ng kahulugan yung picture na nakita natin kasama si COMELEC Chairman, kasama si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos. Hindi naman natin binibigyan yun. Pero sa tingin ko lang, kulang lang sa pangil. Ang gusto namin makita, yung may nasasampulan. Kaya halimbawa, namimili ng boto, yung mga ganito, pinagbabawalan nyo na nga, ginagawa pa rin. Gumawa kayo ng paraan para masanksyonan, masampulan, para sa ganun, hindi na pamarisan ng iba. Ganun lang po sa Kaya lang, ang problema natin dito, Master Judea, sino ba ang may hawak ng budget ng COMELEC? Yun ang problema. Doon tayo nagkagulo. Oo, kasi pwedeng sa susunod na taon, nyari ka sa akin. Tanggal Diba? ka dyan, papalitan ka na, Hindi, papalitan papalitan kita. siya. Oo. Babawasan yung mga budgets Correct. nila. Yun ang pinakamasaklap doon. Kasi sila nga ang may power of the purse Correct. Jay Guevara, anong iyong opinion? Alam nyo, natatandaan Mike. ko yung sinabi ni sinabi ni PRRD na ang Pilipino, pag hindi mo dinala, hindi matututo. No? So, bakit kaya ayaw gawin ng COMELEC yun? Kasi kung sa kapangyarihan, meron sila na gawin nila yon sa mga politiko na wag mag-vote buying. Kasi kung tayo nga, na mga normal lang na Pilipino, nalalaman at nakakarating sa atin yung mga vote buying na yan, sila sa kanila pa kaya? Diba? Posibleng hindi nila nalalaman yun. Kasi kung ang maririnig lang natin sa COMELEC, kung puro dapat ganito gawin nyo, puro dapat ganito ganyan, walang
walang mangyayari niyan. Eh kung may mga katulad ngayon, saktong-sakto, at talagang pinamumukha sa inyo na malapit na yung eleksyon, ngayon sila namumudmud ng pera, ng ayuda. Eh kung ngayon pa lang dalain nyo na, kaso nga lang, yun nga, sinabi ni Boss Dada, sino ba ang naghawak ng pondo? Baka yun nga yung baka lang baka yun ang nag-aano sa kanila, naghahatak pa atras na para hindi nila dalain yung mga politikong gumagawa ng ganyan. Baka yun yung kasi noon pa man sa lahat naman ng mga politiko ngayon, talagang panakot yung pondo Si VP Sara nga lang talaga yung hindi natakot, hindi natinag na kahit gipitin sa pondo, tuloy pa rin. Sana lahat ng mga nasa kawani ng gobyerno maging ganyan yung mindset, yung hindi porket tatanggalan ka ng pondo, babawasan ka ng pondo, parang hindi mo nagagawin yung sinumpaan mong tungkulin na dapat ginagawa mo. Pero ang maganda na ito, mga partners, manawagan tayo sa mga Pilipino. Yun. Manawagan tayo na since mayroong pronouncement ang COMELEC, yung mga tatanggap ng mga AKAP, AIX, TUPAD at kung ano-ano pa man, may mga cellphone naman siguro kayo. Kapag may nakita kayo na mga umiepal na mga politiko dyan, sila nag-aabot. Videohan ninyo, isend nyo sa amin. Yan. Kami ang magpaparating sa COMELEC at bebembangin natin, talagang kakalampagin natin ng COMELEC. Hindi tayo ihinto hanggat wala silang ginagawang aksyon sa mga ganitong klase ng mga sitwasyon. Kasi siyempre, yung mga media, gagawin lang naman nila dyan. Hindi lang naman nila yan kukuhanan ng mga videos. Diba? Magre-report. Yung iba nga, mga ganyang ayudahan, hindi naman talaga na nire-report. Yes. Kasi alam naman nila na bawal naman talaga na nandoon yung mga politiko na namimigay ng mga pera na yan. Kasi hindi naman kanila yan. Pera ng taong bayan yan. Pera yan ng DSWD supposedly para ipamigay sa taong bayan. So, kung meron kayong makikitang mga politiko na umiepal, umaali-aligid dyan, nakikipag-photo ops dyan, videohan ninyo, isend nyo sa Banateros, tapos tayo ang magpapakalat ng mga videos na yan para mapahiya ang mga buwisit na yan. Tama yan, mga partners, para hindi na tayo lilembot-lembot. Dapat pag may nakita tayong mali, banatan agad natin. Kasi hindi aasensyo ang bansang Pilipinas kung hindi tayo magsasalita tayo natin, yung mga ginagawa natin na mananahimik, katulad ng mga ginagawa natin sa mga nagdaang taon. Wala. Gusto natin gumanda ang buhay natin, gusto natin gumanda ang Pilipinas, magtulungan tayo. Magtulungan po tayo.